Dito na kami sa first stop namin, ang Bantayan Church. Ayan yung simbahan. Ito na yung next stop natin, Omashega, Oboob Mangrove Garden. This way to Kamsawi. Hindi siya talaga kid-friendly activity. Ito na yung next stop namin, ang The Ruin. Wow! Wala yung bata. Nag-stop muna kami dito sa mga puro coconut. Ito na yung Santa Fe Beach Club na Octong Cave. Ayan, meron silang entrance fee. Grabe yan, tibay ng dalawang to. May energy pa sila mag-swimming. Grabe ang dilim na ng langit dito, oh. Ayan na, umakamula na! Good morning! Magbe-breakfast muna kami. Dito na namin pinahatid yung in-order namin breakfast. Kasi merong dito, diba, table sa labas ng room. Dito na kami kakain. Kasi nga, kagigising lang namin. Dapat usapan maagang gigising. Si Daddy maaga nagising kasi pinavideohan ko sa kanya yung yung sunrise. Nag-alarm kami. Nagising ako 4:30. Pag silip ko dito madilim pa. Di ba ginising kita nung nag-alarm? Hindi na ako nakabangon. Siyempre hindi ko naman pwedeng iwan si Gray Gray. 4:45, yung maliwanag na. Ako nang gising ako 4:30, madilim pa. Hindi maliwanag na siguro. Madilim lang pero mamaya. Siyempre hindi naman pwedeng lumabas kami ni Daddy na kami dalawa lang. Si Gray Gray walang kasama. So si Daddy na lang ang lumabas. Nag-video lang siya ng portrait. Tapos, ang agenda namin ngayong morning is magla-land tour kami. Pero, hindi na namin pupuntahan lahat kasi yung iba ang lalayo. Parang sayang yung oras na pupunta ka doon and pabalik. Tapos, saglit ka lang doon. Tsaka yung iba kasi napuntahan na namin. Although maganda sana kasi, kumari yung Paradise Beach or Sandira Beach. Ang ganda nung beach doon, mag-swimming ka. Kaso nga, ang layo. I mean, out of phase siya doon sa plano namin. Basta hindi namin siya priority. Kasi may beach naman dito. Maganda naman yung beach dito. So, ba't pa kami magpupunta doon? Kami ni Daddy napuntahan na namin yon. Si Gray Gray feeling namin. Saka same lang naman yung tingin niya sa mga beach. So, doon na lang. So, ayun. Kain muna tayo para mag-ready na tayo sa land tour. Ito pala yung breakfast namin ngayon. Tocino, tsaka yung kay Daddy, corned beef. Dalawa na lang in-order namin ngayon. Tapos nag-extra rice na lang kami. Kasi yung kahapon, hindi naman naubos ni Gray Gray. Sayang lang. So, ayan. Hati na lang kami sa ulam. Marami kasi yung serving. Yes. So, malaki din kasi yung serving niya. In fairness, din mo, yung itlog dalawa. Tapos yung ulam medyo okay lang. Okay lang yung sa ulam. Hindi naman sobrang dami. Pero, yung egg, si Gray Gray, sapat na sa kanya yung egg. Tsaka yung kanin ng malaki. Yung isang cup ng kanin malaki. Hi guys. Nandito ako sa hotel. Tapos pagkain na kami. Kaya kami dito sa Andito na kami sa first stop namin, ang Bantayan Church. Ito na yung pinakamalayo sa mga pupuntahan namin ngayon. Parang mga 18 to 20 minutes na biyahe. Meron na atang misa doon sa simbahan. Ayan yung simbahan. Tapos katapat niya itong park. Merong park dito at may playground nga din doon banda Senior Santo Niño, sa maayong panglawa, sagasa sa kinabuhi, Asok lang kami saglit dito sa loob na simbahan. Pilino, Milba, Francisco, Nagpamisa, Delgado, Thanksgiving Mass to Senior Santo Niño and Mama Mary, to all the angels and saints in heaven. Pinakita namin kay Gray Gray itong tricycle na parang jeep. Kasi first time niya lang makakita nito. First time din daw ni Daddy makakita ng ganon. Let's go na sa ating second stop. Ano second stop natin? May mangrove. Yung pinuntahan namin dati ng mangrove. Sa Oboob yun, di ba? Oboob. Ito pala yung yung park dito. Yan, may mga estudyanteng titinda. Siguro part yan ng school activity nila. Tapos mayroong mga playground. Kaso parang sarado kasi ang init tanghaling tapat. Tapos ayan. Ito na yung next stop natin. Omashega, Oboob Mangrove Garden. Ito yung entrance fee nila.
Ayan, ito yung total na binayaran namin. 170 pesos. 2 adult, 1 child. Pasok na kami dito sa loob ng Mangrove Eco Park. Basically, puro mangroves lang naman yung mga makikita nyo. Tapos, yung daanan nila ganito. Kahoy-kahoy. So, be careful lang. Tapos, ayan. Yung mga nandito sa kabila, mga nag-exit na. Pala ibig sabihin na Umagyesya, B.O. o Bob Mangrove Garden. Akala ko Umagyesya, apelido. Meron pa rin sila dito ang restaurant. Diyan kami nag-lunch. Lunch ba yun? Diyan kami nag-lunch dati. Ayan. Or nag-ice cream. Basta kumain kami dyan before. Niyaya pa natin. Pictures ni Gregory dito. Kinain siya ng shark. Nandun siya sa loob ng bibig ng shark. Doon sa turtle. Ulo ka ng turtle. Abot mo ba? Ay, hindi mo abot. Dito sa crab. This way to Camp Sawi. Dire-diretsuhin nyo lang yan. Isang ano lang yan, daan. Hanggang sa maka-exit. Pero kami, e-exit na kami dito. Buti na lang merong exitan dito. Kasi, puro mangroves lang naman yung makikita nyo doon. Gusto namin puntahan. Tapos, oo. Drone eh. Gusto namin puntahan. Uy, puntahan. Mas maganda sana kung mayroong drone. Sira nga yung drone namin. May dala kaming drone pero sira na pala siya. So, di na namin dediretsuhin kasi maganda siya ng aerial view. Like hindi matatapos si Gregory ito. Oo, mapapagod si Gregory dito kasi lakad-lakad. Tsaka kahit may dala kayong stroller, hindi uubra ang stroller dito kasi nga oo, mga ano, yung bamboo-bamboo yung daanan. Hindi maano yung stroller. Kumbaga aalog-alog lang din yung bata. Kung tulog yung bata, aalog-alog lang din. So, mas maganda to for... Hindi nila iaalaw kasi... Ay, oo, kasi... Isang tao lang yung daan dito. Oo, baka hindi rin allow din stroller. Hindi rin naman namin natanong. Pero baka nga hindi. So, either kargahin nyo yung bata or kawawa, mapapagod lang din yung bata. Hindi siya talaga kid-friendly activity. So, mas okay itong puntahan kung malalaki na kayo. Or dito lang, para lang makita ng bata yung mangroves. Kasi may mga mangroves naman na dito. Oo, kumbaga para aware lang yung kids kung ano yung mangroves, kung para saan sila. Oo, in-explain namin sa kanya kanina kung ano yung mga mangroves. Bakit kami nandito. Bakit pinapakita namin sa kanya. Ganon. Meron ding mga souvenir shop dito at mga tindahan. Kung halimbawa gusto nyo mag-snacks or bumili ng mga pasalubong, meron dyan. Yan o, ang ganda. Opo, nakikita ko. Ang ganda. Picture tayo dyan pabalik. Ito na yung next stop namin, ang The Ruins. Ang ganda ng view talaga dito. Pwede kayong mag-swimming dito. Pero wala kami dalang pang swimming. So, picture-picture lang kami dito. Wow! Tumulon yung bata. Wow! Ayan, ito yung The Ruins. Pwede kayong umaura-aura dyan. Ibagay nyo na lang yung OOTD nyo para sa mga pictures nyo. Tapos, ito yung beach. Magandang mag-picture din dyan. Yan. Meron tindahan dito. May mga barbecue sila. May inihaw na saging. Bumili si daddy ng inihaw. Tapos oo nga, pero inihaw siya. Bumili si daddy ng inihaw na saging. Tapos kay Gregory ito na red. Nag-stop muna kami dito sa mga puro coconut. Sabi ni daddy, ang tawag dito coconut road. Pero hindi namin sure kung ito yon kasi wala siya sa maps. Ang meron sa maps, nakikita namin palm forest. Doon pa siya sa unahan. Tapos may nakita kami na mga nag-i-stop doon, nagpi-picture-picture. So baka yun na yun. Pero dahil ang dami nga nagpi-picture, hindi na kami huminto. Naghanap kami sa bandang unahan. Tapos nakita namin tong area na to. As in, buong kahabaan to. Maraming mga coconut. So, pwede kayo mag-stop, mag-picture-picture kasi ang ganda ng view. As in, nature, ganyan. Tapos madadaanan nyo to kung manggagaling kayong mangrove, papunta ang The Ruins. Yun, dito siya sa gitna. Tapos, from Bantayan Church,
na pinanggalingan namin papunta Mangrove. Sa kabilang side kami, so hindi kami bumalik doon. As in, sa kabilang side, basta yung papuntang The Ruins. Alam din nung mga ano doon, nandun sa Mangrove. Kasi sa kanila kami nagtanong kung alam nila yung Coconut Road. Ang sabi dito nga daw, papuntang The Ruins. So hindi namin sure kung ito ba yun ang buong... Oo, baka kahabaan siya ng Coconut Road. Kasi puro mga coconut trees yung makikita nyo. Merong yung isang part doon na sinasabi ko kanina, mas malilim doon. Kaya siguro marami nagpipicture. Dito naman, mas magandang magpicture kasi kita yung sky. Mas maganda sa picture, mas vibrant ganyan. So, buong kahabaan naman siya, mababalik-balikan nyo if ever gusto nyo na doon na lang sa kabila. Okay lang siya. So, nag-stop lang kami, nag-picture, and let's go na. Ito na yung Santa Fe Beach Club na Ogtong Cave. Ayan, meron silang entrance fee. Kita mo ba? 300 ang adult, kids 150. Pero hindi na kami papasok kasi nga may entrance. Tapos beach lang din naman doon. Tapos hindi rin naman kami swimming kasi ano siya, cave pool tsaka swimming pool. Oh, may beach. So hindi na kami papasok diyan. Dito na kami sa MJ Square and dito specifically sa Twisted Ice Cream Cafe. Ito yung pinuntahan namin kagabi na hindi kami nakakain kasi ang daming tao. Tapos ngayon, walang tao, kami lang. Siguro dahil nasa tour lahat. So 11:47 na and around more or less 2 hours yung buong ginawa namin lunch tour. Kasama rin yung pahinto-hinto na picture-picture, ganyan. So kung may kasama kayong bata, pwede nyo i-follow yung ganong tour namin, yung pagkakasunod-sunod. Or depende sa inyo, pwede nyo naman i-customize kung ano yung mga isasama nyo sa tour. Ito yung menu nila dito sa Twisted Ice Cream. Ito yung mga ice cream nila. Ang dami nilang mga available na ano, flavors. Tapos meron din silang mga kape. Ayan. And then meron din silang milk tea and fresh juice and shake. Tsaka frap. Ayan, ang dami nila. Puro mga drinks sila. Drinks and ice cream. Yes. Hindi siya naniniwala. Totoong ice cream yan. Magiging ice cream yan. Tinan mo. Hindi frozen yan eh. Yun na, yun na, yun na. Galing na. Hindi crush na strawberry. Ito na yung order ni Gray Gray, Candy Crush. So parang strawberry ice cream. Tapos may mga toppings, merong stick-o, may gummies, and sprinkles, tapos choco syrup. Very excited. Tikman yan kung anong lasa. Sausaw mo sa ice cream. Sarap? Ano lasa? Tapos ito naman sa akin, winter melon milk tea. Tikman natin yung milk tea nila. Parang lasang ano, medyo may chocolate. Matamis yung milk tea. Medyo creamy yung ano niya, milk tea. Matamis. Uy, ang sarap ng ice cream! Ito naman yung kay Daddy. Cookies and cream ba sa'yo? Yan. Titikman daw ni Gray Gray. Tikman mo nga. Oreo. Oreo. Yun lang, Oreo lang. Yung toppings lang yung tinitikman mo. Sarap ba? Yes. O, kainin mo na dati. Baka matunaw na. Andito na kami ulit sa resort and nakabihis na kami ni Gray Gray ng pang swimming kasi after namin mag-lunch, diretso kami sa swimming pool. Sabi ni Gray Gray, hindi na daw siya magna-nap time. Tingnan natin para dire-diretso na, tapos swimming sa pool, sa beach, tapos sa pool ulit, tapos sa beach ulit. Kung saan gusto ni Gray Gray, tingnan natin. Tapos mamaya gabi na lang siya matutulog. Tama ba? Kailan ka matutulog? Putas mo play. Okay, sige. Kain muna tayo. Ito yung order namin. Grilled fish. Anong klaseng isda to? Basta yan. Tapos, ano to? Liempo. Tama ba? Liempo. Grilled liempo. Salt, basta.
Let's eat! Yung feels ng ulam natin ngayon para sa outing. May inihaw. Tapos mainit, nandito sa cottage. Beach shopping. Tingnan nyo yung dalawang to. Hindi nagpapatinag. Silang dalawa lang nandyan alas 2 ng tanghali. Nagsuswimming. Sus mio. Grabe. Sobrang init. Sunog kung sunog. Ang galing nakalusot ka. Marunong ka na maglusot-lusot? Yes. Grabe ang tibay ng dalawang to. May energy pa sila mag-swimming. Tapos nagyayaan ako, 3:30 na. Nagyayaan ako mag-beach. Sabi ko baka hindi na sobrang init dito. Tapos ngayon papunta na kami sa beach. Nakatulog na nga ako dun sa may pool area. Hindi na ako nag-swimming. Kasi dito ako mag-swimming sa beach. Tapos ayan. Kakaahon lang nilang dalawa. Maganda din yung buhangin nila dito. Maputi tapos pino. Ayan o. Yan, sarap din mag-swimming. Oh, susunod ako. Ayan, nag-swimming na si Daddy tsaka si Gray doon. Medyo may ano lang dito sa bandang unahan, mga dahon-dahon. Pero dito lang, dyan lang. Tapos doon, ayan, okay na. Ang linaw ng tubig, ano? Wow! Hindi naman masyadong malamig yung tubig. Siguro kasi nga, sobrang araw. Wow! Sarap! Ang lalim na dito ah! Hanggang ano ko na? Hanggang bewang ko na dito. Hindi ko na abot dyan! Hanggang dito ko na ha! Hey! Grabe ang dilim na ng ano langit dito oh. Matatakpan na niya yung araw. Tapos kumukulog, kumikidlat na. Baka doon sa city umuulan na ngayon. Grabe oh. Nakatakot, ang kapal pa ng ulap. Pwede itong oras din ang Ayan na yung ulap oh. Papunta na dito yung ulap. Nakakatakot naman. Tapos biglang pupunta dito sa ibabaw sa atin. Wala kaya tayo. Ay, nakatandak yung ulap oh. May rainbow din doon no. Pero baka hindi kita sa camera. Umahon na kami kasi baka maano yung kidlat doon sa tubig. Saka pinapaahon na rin nila kuya for safety precaution. Understanding ko baka lumapit ng kidlat. Baka lumapit ng kidlat tapos yung under para maramdaman sa dagat malapit sa atin may makuryente ka. Oo nga, baka nga makuryente, tumapat mismo yung kidlat sa tubig. Ayan na, umuulan na! Cellphone! Ayan na, umuulan na. Baka mabasa tayo! Baka mabasa tayo! Gre, baka mabasa tayo, Gre. Inabutan na kami ng ulan. Ayan na, umuulan na. Tapos si Daddy tsaka si Gray naliligo sa ulan. Tapos bawal din daw maligo sa swimming pool kasi nga baka maano ng kidlat. Simba ko. Okay na ulit yung weather. Maraw na. Saglit lang din naman yung ulan. Kaya ayan, nakapag-swimming na ulit si Gray tsaka si Daddy. Tapos ayan, nag-order na rin kami dito ng dinner. 5:30 pa lang pero mag-early dinner na kami. Ito in-order namin pancit canton, Chloe's fried chicken. Ito ata yung signature chicken nila. Tsaka baked scallops. Tapos isang ano lang, rice para kay Gray. Maaga na kaming magdi-dinner kasi for sure si Gray maaga tong makakatulog kasi hindi nga siya nag-nap time, which is pabor naman sa kanya. So hindi na rin talaga namin pinag-nap time para maaga siyang matulog since bukas maaga kaming mag-check out. Ang flight kasi namin bukas pa uwi is 2 PM. So kailangan namin mag-allot ng oras sa ferry tsaka sa bus. Tapos kumontak na rin kami dito sa hotel. Buti may nag-a-assist. So may kakilala sila or may contact sila na taga
taga port, may porter doon. So parang ano yun, pina-arrange namin dun sa hotel, dun sa porter, na mabilhan kami ng ticket. So ang nabili niya is for island shipping na open time daw yun. Open time ba or open ticket? Basta walang oras. Pero meron silang sinusunod na schedule. Syempre yung 5 AM, 6 AM, 7 AM, parang ganon. Tapos basta sa pagkakaintindi namin is ang best available time is 5 AM. Kasi parang yung 6 AM daw is hindi sure kung lalarga kasi nga sobrang aga pa daw nun. So baka umabot ng 7 AM. Siguro pag hindi puno ng 6 AM, i-move nila ng 7 AM. Ganon siguro. So alanganin na yung 7 AM for us. Baka matagalan kami sa bus sa biyahe or matagalan kaming maghanap ng makaabang ng bus. So para sure 5 AM na lang daw. Tapos in-advise kami ni Kuya na dapat by 4:30, yes, na kung gusto daw namin makasakay ng 5 AM, as much as possible, as early as 4:30 AM, nandun na kami sa port. Para siguro mauna kami doon kasi baka halimbawang magpunuan, hindi kami makasakay, tapos ang next na biyahe na is 6-7 AM, ganyan. So mas maaga, mas okay para sa amin, since okay na yung maghintay kesa maghabol ng oras. Kasi nga ang haba ng kailangan namin i-allot, kasi baka pagdating namin sa port, wala kaming masakyan na bus. So hindi namin din alam kasi hindi namin din sure yung mga oras ng bus. So mas okay na yung chill lang kaysa yung nagmamadali, kakabaka-baka kung makakaabot ka ba sa flight mo, yung ganon. Happy ako. Buntis ako. Dati walang buntis, pero happy naman. Pwede mo yung sa mabuli ng tao. Pinasok mo ba yung summit na malaki? Saka yung tumbler may laman yun. Yung baked scallops ng Anika, mas malaki. Tapos mas cheesy yung lasa. Dun sa Santa Fe, mas maliliit. Tapos mas buttery yung lasa niya. Pareho namang masarap. Morning! Nandito na kami sa port. And si Gray Gray, nagising lang siya nung binuhat ko. So yung check-out namin is yung guard na yung nag-assist sa amin. Sa kanya na namin pina-check yung room, binigay yung key card, and siya na rin yung nag-ano ng deposit fee, security fee, ng key card, tsaka ng room. Kasi yung reception nila is hindi pa open. And in-arrange na namin yun sa kanila kagabi pa. Kasi kagabi tinanong nga namin, sabi namin baka mamaya sarado pa. So paano kayo mag-check out? So kagabi na pag-usapan na namin yun. Tapos kagabi, ang inano lang namin is yung mga room charge, yung mga pagkain na ano namin, yun yung kailangan i-settle the night before kung mag-check out kayo ng maaga. Tapos kagabi, nag-arrange na rin si Daddy na nag-contact na rin siya ng tricycle kasi kapag gantong oras, walang tricycle na nag-aabang doon sa labas. And in-inform kami nun ng hotel reception. Kailangan namin mag-arrange. So, nag-contact na si Daddy kagabi and dumating siya kanina mga before 4:30 kasi sabi namin, hopefully before 4:30 nandito na kami. And mabilis lang naman kasi malapit lang, parang mga 3 minutes, 5 minutes away lang to doon sa hotel. So, ngayon naghihintay lang kami dito and marami ng mga pasahero naghihintay. Tapos parang may lista ata doon. Sabi ko kay Daddy, check niya kung ano yung lista doon and kung may matanungan na rin kung pwede na sumakay para makagora na kami. Ito yung mga ferry dito, Super Shuttle Ferry, Asnar. Pero itong Asnar, iba yata yung ano yan, ruta. Tapos yung sa dulo is Island Shipping Corporation. So yan yung mga ticket booth nila. Tapos may terminal fee counter doon sa may entrance. Naglalakad na yung mga tao papunta dito. So kami nag-observe lang saglit. Tapos maya-maya may nag-ano na rin, nagsabi na mga pasahero punta na daw. So ito, lakad na tayo papunta doon. Yung ticket, kinukuha na nila doon sa may entrance bago pumasok ng barko. Pinupunit lang naman nila. Tapos, gora na. Andito na kami sa loob ng barko. Tapos, sa second floor, may mga double deck na kama. Siguro mas mahaba yung biyahe nito.
Sa baba, merong upuan, may canteen din doon. Sa taas din, meron pang mga upuan. Sabi ko kay daddy dito na lang para at least mas komportable, baka makatulog si Gray Gray. Or at least maka-stretch ng paa, ganyan. Tapos may mga bakante pa naman, kaso nga lang sa taas, buti may na-chempuan pa kami na nasa baba. Si daddy, akit na lang daw siya doon. Kasi baka daw mahilo siya pag nandito siya nakahiga. First time lang din nga pala ni daddy na makasakay sa barko na ganito na may kama. Ako kasi, naka-experience ako ng ganito nung bata. Kasi kami nila mama, pag umuwi sa Bohol dati, ganito barko-barko lang kami. Tapos si Gray Gray, first time din niya na makasakay ng ganito. Ayun na, magkatabi na kami dito kasi umalis yung isang tao. Siguro may nahanap na malilipatan. Bumaba si daddy saglit, titignan niya kung may mga noodles doon para makakain kami. Although meron kaming take out na pagkain galing dun sa hotel. Pero titignan lang niya kung anong meron doon. Baka merong juice, ganyan, or noodles para mainit. Hindi na sumama si Gray Gray. Ayaw niya sumama. Baka mamaya na lang siya sasama. 5:27 na, sumikat na yung araw and kakaalis lang nung barko. So hindi siya eksaktong 5 AM. So sakto lang talaga yung decision namin na mas maaga kasi paano kung halimbawang mas late pumalis yung barko, di ba? So ayun, papahinga lang kami dito. Gray Gray, hindi ko alam kung makakatulog pa yan. Pero ako higa, kasi dati nakahigaan. Bye bye, Bantayan Island! See you again next time! 6:42 na and pababa na kami. Ang bilis lang din pala ng barko to. Akala ko abutin ng mga 2 hours. Pero mga 1 hour, less than 1 hour lang na ata eh. Kasi kanina ko to nandito, hindi pa lang nagpapababa. Pero yung mga tao bumababa na. Eh may bitbit kaming bag. So maghintay kami dun sa baba. Nalabasan na yung mga truck at mga tao. Diretso lang kayo dito. Lampasan nyo lang yung doon sa may departure area. Kasi bawal din pumasok yung mga arrivals doon. Tapos eto na yung bus terminal. Pero walang bus. Sana magsakay agad yung bus. Ay, hindi iba. May nakausap kami dito na nakakontrata ng van. So 4,000 daw ang kontrata sa van. Tapos meron nang nag-o-old. Parang 5 ata sila. 2,500 daw yung ano nila doon. So tanong kami kung pwede makishare. 1,500 yung binibigay sa amin. Diretso airport na daw yun. Tapos ayaw daw nila na puno, ayaw na puno yung van. Kasi sabi namin baka pwedeng may iba pang makishare para mas mababa yung babayaran. Ayaw din daw nung driver na puno yung van niya. So para ilan lang kami? 8 ganyan or 9 ganyan. So pumayag na kami kasi diretso airport na. Hindi kasi namin alam yung bus kung anong oras dadating. Wala rin silang kasing sinasabi. Eh, hindi namin sure baka mamaya alas 8, alas 9, eh, may hinahabol nga kami na oras, diba, na alas 2 na flight. So, nag-go na kami doon sa 1.5. So, ang oras ngayon is 7:23 and may isang kararating lang na bus, pero ordinary. So, kung okay kayo dyan sa ordinary, push. Pero kami, ayaw namin ordinary kasi mainit. Although, feeling namin mahangin naman siya kasi umaandar, pero mas prefer pa rin talaga namin yung aircon, lalo't may kasama kaming bata. Hindi kasi namin alam din yung oras ng dating kasi nga, diba, 3 to 4 hours yung biyahe, depende yun sa traffic from Cebu City. So, depende kung anong oras makakarating. Kaya, para sure, mag-ano lang kami ng van para diretso na sa airport. Nandito na kami sa airport. Parang mga 2 hours lang. 2 hours lang, no? Tinakbo ni Kuya. Mga 2.5 lang ni Kuya tinakbo yung biyahe. Kasi yung kasama naming grupo, 11 AM yung flight nila. Buti na lang, ang bilis ni Kuya. Nakaabot nila, nakarating kami agad. Kasi kami naman, 2 PM pa yung flight. Bali mga around 4 hours pa kami maghihintay dito sa airport. Pero okay rin lang yun kasi kakain pa naman kami para makakain pa kami. And para hindi kami nagmamadali. Mas okay na yung maghintay ng matagal kaysa nagmamadali. Tumatakbo, nakakabaka na maiiwan ng flight. Pasok na dapat kami dun sa boarding gate. Pero sabi sa amin, may problem daw yung online check-in ng Cebu Pack. Siguro yung reader nila, hindi na nakaka-read.
So, kailangan daw namin mag-print ng ano, boarding pass. Pinapunta kami dito sa 23 and 24 na counter. Nandito na kami sa may parang maliit na food court kasi tabi-tabi yung mga kainan. Tapos, bumili na si Daddy sa Chowking para makakain muna kami bago ang flight. Ito yung in-order ni Daddy. Bago daw to, braised beef. Tapos, meron ding chow fan and lumpia. Chow fan din? Akala ko puro lumpia yan. Chow fan na lumpia toppings. Let's eat! Boarding na, kaya pipila na kami. Nagpahuli na lang kami sa pila kasi yung upuan naman namin is nasa unahan lang sa row 5. Your pocket. If you notice any This is a non-smoking flight. Tempering with. Andito na kami sa Naiya. Back to Manila na tayo. And back to work na tayo tomorrow. Buti na lang, it all worked out. Na hindi kami naghabol ng flight. Hindi kami na-late sa flight. Kailangan talaga kapag magbabantayan kayo, I suggest na mahaba yung allotted time nyo sa travel. Kasi nga may mga unpredictable na bus trips na wala. Or yung traffic. Just that, kami kasi nakadepende sa oras. Yung papunta namin, Sebpas kasi yon, limited yung oras. Tapos ngayong pauwi, ganun din. Tapos, kailangan namin consider na may trabaho na kami bukas. Hindi kami pwedeng magpaabot ng gabi ngayong araw. Kasi nga, para makapagpahinga pa sa bahay. Kasi may pasok na kami pareho bukas. Since naka-weekend leave lang tayo, weekend trip lang to. Ayan na, nakapag-book na kami ng Grab. Tapos, nandito na rin kami sa tapat ng waiting area ng Grab. Mainit kasi pag doon sa mismong labas. Pag malapit na, lalabas na lang kami.